Magandang gabi sa bawat isa sa inyo. This is Brother Ricky Masarate and welcome to the Jesus and His Truth Ministry. At sa gabing ito, nais namin ibahagi sa inyo ang gagawin nating series ng mga mensahe dito sa pag-aaral natin sa Gospel of John. At ang goal natin dito sa gagawin nating pag-aaral ay parehas ng sinabi mismo na nagsulat nito ni Apostle John doon sa chapter 20, verse 31. Nung sinabi niya doon na, "But these are written that ye might believe that Jesus is the Christ, the Son of God, and that by believing, or in that believing, ye might have life through His name." So, yun din ang goal natin dito. Yun din ang panalangin ko sa bawat isa sa inyo. O paniwalaan natin, sampalatayanan natin ang Panginoong Jesucristo na anak ng Diyos. At sa pamamagitan ng pananampalataya natin sa Kanya, magkaroon tayo ng buhay sa Kanya, sa Kanyang pangalan. So, gayon din ang goal ng series ng mga mensahe itong gagawin natin sa pag-aaral dito sa Gospel of John. Bigyan ko lang kayo ng kaunting background itong pag-aaral natin na Gospel of John. Ito po ay naisulat noong mga AD 90 to 100. So isa ito sa mga pinakahuling na itala o naisulat na gospel na kung saan pinaalalahanan nito ang lahat ng mananampalataya kung sino talaga ang Panginoong Jesucristo at ang kanyang mga turo na nais ng banal na Espiritu na sabihin sa Iglesia ng Panginoong Jesucristo. At walang ibang nagsulat nito kundi si Apostol Juan o si Apostle John, the beloved disciple na tinatawag. At siya ay kapatid ni James. Sila yung tinatawag na the sons of thunder, the sons of Zebedee, na mga mangingisda rin. At magkakasama sila nila Apostle Peter and Andrew, kapatid ni Peter, bago sila tawagin. So lahat po sila mangingisda. At ito, si John, the beloved disciple, siya ay eyewitness mismo ng Panginoong Jesucristo. Kung ano ang mga tinuro niya, ano ang naging pamumuhay ng Panginoong Jesucristo nung siya ay kasama nila, nagturo, at yun nga hanggang sa mamatay siya at nung siya ay nabuhay muli at bumalik sa o umakyat sa langit. Itong si John the Apostle, isa sa pinakamalapit sa Panginoong Jesucristo. Kaya nga siya ay tinawag na the beloved disciple. Kung maalala nyo, doon sa lahat ng Gospels, kasama itong Gospel of John, laging ang magkakasama na tinatawag ng Panginoong Jesucristo, si Apostle Peter, si James, tsaka ito si John, the disciple na naging witness sila nung ang Panginoong Jesucristo binuhay niya yung anak ni Jairus. So tatlong sila inanyayahan ng Panginoong Jesucristo, samahan siya, si Peter, si James, si John, nung binuhay ng Panginoong Jesucristo yung anak ni Jairus. At naging sa Mount of Transfiguration, ang kasama rin ng Panginoong Jesucristo si Apostle Peter, si James, at ito si John the beloved. At maging doon sa Garden of Gethsemane kung saan nung malapit na ang Panginoong Jesucristo dakpin, sinama niya nung siya ay mananalangin. Ang kasama niya si Apostle Peter, si James, at si John the beloved disciple. So kaya makikita rin natin dito sa gospel na isinulat niya ang kumbaga yung intimacy na meron siya
intimate relationship na mayroon siya sa Panginoong Jesucristo. So, ang Gospel of John, parang itong biography na sinulat, pero I believe this is more than a biography kasi kung titingnan ang biography sa ibang tao, ang naisusulat lang patungkol sa kanya yung kung siya ay nabuhay, nagturo at nung siya ay mamatay. Dito sa Gospel of John at sa lahat ng Gospels, though biography siya, iba ito kasi pinakita rito na nabuhay muli ang Panginoong Jesucristo at nagturo pa sa kanila. So it's more than a biography na naisusulat sa isang tao, dahil ito nga katotohanan na ang Panginoong Jesucristo nabuhay, nakita ng mga apostol, ng karamihan ng tao, at nakita rin nila na siya ay nabuhay muli nung siya ay mamatay. Sa series ng mensahe na gagawin natin dito sa Gospel of John, dito sa unang mensahe, tatalakayin natin dito, ang pag-aaralan natin, ay makikita natin dito sa first chapter, sa verse 1 hanggang verse 5, kung saan pinakita rito ni Apostol Juan na sa introduction pa lang nitong gospel na isinulat niya, pinakita niya na mismo kung sino ang Panginoong Jesucristo. At bibigyan natin ito ng pamagat na the divinity of the Lord Jesus Christ, o ang pagka-Diyos ng Panginoong Jesucristo. Dahil dito mismo pinakita na sa atin ni Apostol Juan na ang Panginoong Jesucristo ay Diyos. At nawa sa tulong ng Banal na Espiritu, ipaintindi rin sa inyo ang maririnig niyong mensahe na pag-aaralan natin dito sa unang mensahe ng series ng pag-aaral natin dito sa Gospel of John. At basahin ko lang ito sa inyo. Gospel according to John, chapter 1, verse 1 to 5. Basahin ko muna ito sa English, sa King James Version. Sabi rito, "In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. The same was in the beginning with God. All things were made by Him, and without Him was not anything made that was made. In Him was life, and the life was the light of men. And the light shineth in darkness, and the darkness comprehended it not." So dito mismo, sa unang 5 versikulo, verses, nang binasa natin, dito pinakita na mismo ni Apostol Juan kung sino at ano ba talaga ang Panginoong Jesucristo. At kung makikita natin dito, in the beginning was the Word. Wala akong ibang naaalala dito sa katagang ito, in the beginning was the Word, kundi ang naisulat sa pinakaunang aklat ng Biblia doon sa Old Testament, ang Book of Genesis. So doon sa Genesis, in the beginning, God created the heavens and the earth. So in the beginning was the Word. So makikita natin dito na kumbaga kung itatanong natin, sino ba ang kasama ng Diyos? Nagpasimula pa lang. So in the beginning, God created the heavens and the earth. Sino ba ang kasama doon? At kung itutuloy natin yon, in the beginning, God created the heavens and the earth, and the earth was without form and void, and darkness was upon the face of the deep, and the Spirit of God moved upon the face of the water. So the Holy Spirit, yung the Spirit of God on, it's the Holy Spirit. So it's God the Father and the Holy Spirit. So parang kulang in a very sense. So hindi ganun kalinaw kung sino pa ang kasama ng Diyos sa pasimula. Pero dito sa Gospel, according to John, dito sa verse 1, dito sa binasa natin, in the beginning was the Word,
So, sino ang word dito na tinutukoy? At walang ibang tinutukoy na word, the Word of God, kundi ang Panginoong Kristo. So, sa verse 14 ng the same chapter dito sa Gospel of John, chapter 1, verse 14, and the Word was made flesh and dwelt among us, and we beheld His glory, the glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth. And the Word was made flesh. So, sinasabi ni Apostle John dito sa verse 14, we have seen His glory, or we beheld His glory. So, walang iba tinutukoy dito, kundi ang Panginoong Kristo. So, in the beginning was the Word. So, ngayon nagkaroon ng kalinawan na kasama pala ng Diyos, hindi lang ang banal na Espiritu, kundi ang Panginoong Kristo, the Word of God. So, in the beginning was the Word. So, kung ang Panginoong Kristo was in the beginning with God, the Word of God, or the Word was in the beginning, ibig sabihin, bago pa nagkaroon ng panimula, beginning of creation, naandun na mismo ang Panginoong Kristo. Kaya nga, sinabi rito, and the Word was with God, meaning to say, bago pa nagkaroon ng panimula, or beginning, na sinasabi natin, nando na mismo ang Panginoong Kristo, kasama ng Diyos. So, pinapakita dito sa atin yung eternal communion ng Panginoong Kristo sa kanyang Amang nasa langit. So, in the beginning was the Word, and the Word was with God. In the beginning, even doon sa Genesis creation, the Word of God, who is the Lord Jesus Christ, was already there in the beginning. And the Word was God. Binigyan dito ni Apostol Juan ng kalinawan kung sino ang Panginoong Kristo. Kung sino at ano nga ba talaga itong salita na ito, ang Word, who was with God in the beginning. Sabi rito, and the Word was God. So, yung Word na kasama ng Diyos in the beginning, na merong eternal communion sa Kanya, siya mismo ay Diyos. Dito, naalis yung pagdududa natin or agam-agam natin kung sino talaga ang Panginoong Kristo. Malinaw na malinaw po, and the Word was God. Kung siya ang salita, the Word who was from the beginning, who was with God, and the very beginning, siya ay Diyos. So, hindi natin pwedeng pasinungalingan itong katotohanan na sinabi ni Apostol Juan patungkol dito sa Word who was with God in the beginning. So, makikita natin dito na ang Panginoong Kristo, ang salita ng Diyos, the Word of God, ay nandun na kasama niya mismo sa pasimula pa lamang. At sinabi rito ni Apostol Juan na siya ay Diyos. So, sa verse 2, the same was in the beginning with God. Ang salita, the Word, ay kasama na ng Diyos doon pa sa pasimula pa lamang. So, makikita rin natin dito na ang Panginoong Kristo, hindi siya bounded o saklaw ng oras. So, sino ba ang hindi saklaw ng oras? O, sino nga ba ang nandun sa sinasabing eternity? Walang iba kundi ang Diyos Amang nasa langit, ang banal na Espiritu, at ang Panginoong Kristo na sinasabi rito ni Apostol Juan na the Word of God, who was with God, who was God Himself,
who is or who was in the beginning with God. So, makikita natin dito ang pagka-Diyos mismo ng Panginoong Jesucristo. Kumbaga, ebidensya para sa atin na makita or pinakita ni Apostol Juan sa atin mismo na ang Panginoong Jesucristo ay Diyos. Hindi siya nilalang, kundi kasama siya ng Diyos sa pasimula pa lamang. At dito sa verse 3, makikita rin natin dito, all things were made by Him. Lahat ng bagay ay Kanyang nilikha or nilikha sa pamamagitan niya. And without Him was not anything made that was made. So, walang nalikha or walang nilikha or walang nalalang na hindi siya ang may gawa. At walang malilikha kung wala siya. So, all things were made by Him, and without Him was not anything made that was made. So, dito natin makikita rin, pinatotohanan rin ito, hindi lang dito ni Apostol Juan, kundi ni Apostol Pablo, nung sabihin sa kanya sa pamamagitan ng banal na spirito. Makikita natin ito doon sa Colossians chapter 1, dito sa verse 16. So sabi rito ni Apostol Pablo, for by Him were all things created that are in heaven and that are in earth, visible and invisible, whether they be thrones or dominions or principalities or powers. All things were created by Him. Sino ang Him dito? Walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. So all things were created by Him and for Him. Ito ang sinabi ni Apostol Pablo sa pamamagitan ng banal na spirito. Ang patutuurin ni Apostol Pablo patungkol sa Panginoong Jesucristo. So lahat, sinasabi dito rin ni Apostol Pablo, lahat ng bagay ay nilikha niya. Sa langit, dito sa lupa o sa earth, lahat ng mga nakikita, visible and invisible. So lahat yun, lahat ng nakikita natin at hindi natin nakikita. Walang ibang may lalang noon, kundi ang Panginoong Jesucristo. At nilikha yun para sa Kanya. Sabi rito ni Apostol Pablo. So, makikita natin dito, kung ang Panginoong Jesucristo ang may lalang ng lahat, ang tanong dyan, sino ba siya? O anong klaseng nilalang siya? Pero hindi nga natin pwedeng gamitin, hindi siya nilalang. Anong klase nga ba ang Panginoong Jesucristo? So dito makikita natin, all things were made by Him. And without Him was not anything made that was made. Isang patotoo ni Apostol Juan na ang Panginoong Jesucristo mismo ay Diyos dahil siya ang may likha ng lahat. At kagaya nga ng sinabi ni Apostol Pablo, lahat sa langit at dito sa lupa, nakikita man o hindi nakikita, lahat yon ay nilalang ng Panginoong Jesucristo. Nalalang sa pamamagitan niya. So anong ibig sabihin nito sa atin? Anong klase ang Panginoong Jesucristo? So walang iba kundi siya ay Diyos dahil ang makapangyarihan lang ang makakapaglikha ng anumang bagay dito sa lupa at sa langit. So all things were made by Him, and without Him was not anything made that was made. So hindi ito pwedeng pasinungalingan nino man na ang Panginoong Kristo ay isa lamang na tao at isang nilalang. So hindi pwedeng magsinungaling ang Diyos sa Kanyang salita. Sasabihin nyo, isinulat lang naman yan ni Apostol Juan. Tama. Pero ang Apostol Juan mismo, kagaya nila Pedro, ng mga propeta noong panahon, at nila Apostol
Pablo at maging ang ibang mga disipulo o apostol ng Panginoong Kristo, lahat sila ay kinasihan ng banal na Espiritu upang maisulat ang katotohanan na patotoo patungkol sa Panginoong Kristo. So, hindi natin ito pwedeng pasinungalingan. So, kung ang Panginoong Kristo, kagaya ng patotoo ni Apostol Juan, may likha ng lahat, ng langit at lupa at lahat ng mga nakapaloob dito, nakikita man o hindi nakikita, walang ibang may likha kundi ang Panginoong Kristo na patotoo na siya ay Diyos. Kaya nga, kung makikita natin sa kabuuan ng salita ng Diyos mula pa sa Old Testament hanggang dito sa New Testament, from Genesis hanggang sa Revelation, makikita natin na iisa lang ang pinatotohanan ng kanyang salita. Walang iba kundi ang Panginoong Kristo na Diyos na may likha sa atin, nakikita man o hindi nakikita. Ngayon, ito ang nakakatakot. So medyo mag-advance lang ako ng konti. Ito ang nakakatakot. Kasi lahat or karamihan sa mga tao, hindi nila pinapansin ang mga katotohanan na sinasabi sa patungkol sa Panginoong Kristo. Minsan sa buhay ko, ganun din ako. Wala akong pakialam sa Diyos. Wala akong pakialam kung sino ang Panginoong Kristo. At ang kanyang salita, hindi ko pinapahalagaan nung panahon. Pero dahil sa habag at biyaya niya, nung ako'y iniligtas niya, tinawag niya para sa kanya, nung ako'y sinamahan ng banal na Espiritu, na makita kung sino ang Panginoong Kristo. Doon ako, nung dinala niya ako sa pagbabasa ng kanyang salita, doon ko rin nakita kung sino at ano nga ba talaga ang Panginoong Kristo. Hindi siya yung kagaya ng sinasabi ng iba na nilikha, tao lang. Yes, hindi ko dinidayan na yun. Tao ang Panginoong Kristo. Pero hindi siya tao lang. Siya ay Diyos na sa pamamagitan ng divine intervention, dahil sa plano niya para sa atin, sa kaligtasan natin, siya ay maipanganak sa pamamagitan ng Birhen, at yun dahil lamang yun sa kapangyarihan ng banal na Espiritu na napangyari na siya ay maipanganak ng isang Birhen at makasama natin dito, mamuhay ng kagaya natin. Pero ito'y dahil lamang sa kabutihan at sa pagmamahal ng Diyos upang magawa ng Panginoong Kristo na maipakilala sa atin kung sino ang kanyang amang nasa langit at ano ang kalooban niya at ano ang gusto niyang gawin para sa kaligtasan ng bawat isa sa atin. At yun ay ang pagbigay niya ng kanyang buhay sa krus ng Kalbaryo para sa bawat isang tatawagin niyang magiging sa kanya. So ngayon, hindi natin ito mapapasinungalingan na katotohanan na ang Panginoong Kristo ang may likha ng lahat. Dahil all things were made by Him. Ang Him dito na tinutukoy ang Word o ang Panginoong Kristo lamang. Wala nang iba. So, again, huwag tayong magmayabang sa harapan ng Diyos. Lalong-lalo na sa harapan ng Panginoong Kristo dahil siya mismo ang may lalang sa bawat isa sa atin. Matakot tayo. Huwag tayong magmayabang sa harapan niya mismo. Okay. At dito sa verse 4, sabi rin dito, "In Him was life, and the life was the light of men.
So, in Him was life. Sa Kanya ang buhay. Or, kung lilinawin natin to, in Him was life. He is the very source of life. Siya mismo ang bukal ng buhay. So, in this life, and the life was the light of men, ang buhay ng Panginoong Kristo ay ang liwanag ng sangkatauhan. So, kung titignan ulit natin sa pinapakita dito sa atin ni Apostol Juan, wala namang ibang source ng buhay kundi ang Diyos. Kung ang Panginoong Jesucristo ang tinutukoy ditong Him, in Him was life, walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo ang source ng buhay. So lahat tayong nalikha dito ng Panginoong Jesucristo, lahat ng nilalang, nakikita man o hindi nakikita, lahat yan ay may buhay at ang buhay niyan ay galing lamang sa Panginoong Jesucristo na may lalang sa bawat isa sa atin. So, again, patotoo na ang Panginoong Jesucristo mismo ay Diyos na may buhay o source ng buhay na meron ang bawat isa sa atin. Kung ito ang patutuo ni Apostol Juan sa pinapakita niya sa atin dito, in Him was life, and the life was the light of men, makikita natin dito sa gospel mismo, lalo-lalo na doon sa mga miracles, na kung matatandaan nyo ang kwento ni Lazarus, okay, hindi lang po siya ang binuhay ng Panginoong Jesucristo, pero dito mismo sa Gospel of John, makikita natin nung sinabi ng Panginoong Jesucristo, I am the resurrection and the life. So, mababalikan natin ito. Sinabi niya rito na in Him was life. So, nung tinawag niya si Lazarus, 4 na araw na siyang patay at nasa libingan, tinawag siya ng Panginoong Jesucristo na buhay siyang muli, si Lazarus. So, ito ang patutuo na siya talaga ang source ng buhay. At makikita rin natin ito na sinasabi ni Apostol Juan sa atin na in Him was life, and the life was the light of men. Nung siya mismo ay nabuhay sa mga patay, nung mag-resurrect siya, because He is the source of life, hindi siya kayang gapiin ng kamatayan. At ang buhay na to ay ang liwanag ng sangkatauhan. And the light was the light of men. And the light shineth in darkness, and the darkness comprehended it not. So, dito sa mundo kasi, nabanggit ito ng mga apostol na dito sa mundo, nasa kadiliman tayo dito. So, tanging ang buhay ng Panginoong Jesucristo na siyang buhay natin, siya ay nagliliwanag dito sa madilim na mundo. So, ang gustong sabihin lang nito, kung ang Panginoong Jesucristo ang buhay, siya rin ang magkapagbibigay ng liwanag sa bawat isa sa atin na nandito sa mundong madilim. At sinabi nga rito, or dito sa mundo kung saan nasa kapangyarihan tayo ng kaaway, ng kadiliman, ni Satanas mismo. At ang mga nasa dilim, sabi rito, the darkness comprehended that. At ang mga nasa dilim, hindi nila maiintindihan kung sino ang buhay na to na nagliliwanag sa sanlibutan. Ito ang mga patutuo kung saan pinakita sa atin ni Apostol Juan na ang Panginoong Jesucristo mismo ay Diyos. He is a divine being. Kumbaga,
So dito, pinakita sa atin ni Apostol Juan na ang Panginoong Jesucristo ay kasama ng Diyos sa pasimula pa lamang, at siya mismo ay Diyos, at siya ang may lalang ng lahat dito, nakikita man o hindi nakikita, nandoon sa langit at nandito sa lupa. Lahat yan ay kanyang nilikha, at kung wala siya, walang malilikha. At siya rin ang bukal ng buhay. He is the source of life because in Him was life. Katotohanan na ang Panginoong Jesucristo ay Diyos mismo. So, at ang buhay na to na nasa Panginoong Jesucristo ay nagliliwanag at nagbibigay ng kaliwanagan sa bawat tao nandito sa mundo ng kadiliman. Dito sa sinabi sa atin ni Apostol Juan, sa pinag-aralan natin dito, chapter 1, verse 1 to 5, dito pinakita ni Apostol Juan mismo maliwanag kung sino at ano nga ba ang Panginoong Jesucristo na kanyang kinatotohanan dito sa kanyang sinulat para sa bawat isa sa atin. Ito ang gusto kong may parating sa inyo. Kaya mapagkakatiwalaan natin ang Panginoong Jesucristo, kaya dapat pakinggan natin siya, at kaya dapat sampalatayanan natin siya dahil siya mismo ay Diyos na kasama ng Diyos Amang nasa langit at ng banal na Espiritu sa pasimula pa lamang. At wala ang bawat isa sa atin kung wala siya, dahil siya ang manlala na mailikha ng lahat ng bagay sa langit at sa lupa, nakikita man o hindi nakikita. At siya mismo ang pinagmulan ng ating buhay. He is the source of life. At siya mismo, dahil sa kanyang buhay, dahil siya ang buhay, siya ang makapagbibigay ng liwanag at kaliwanagan sa bawat isa sa atin, dahil siya ay Diyos at wala nang iba. Panalangin ko sa Diyos Amang nasa langit at sa Panginoong Jesucristo na sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, nawa ipaintindi niya sa bawat isa sa inyo at sa mga mananampalataya ng Panginoong Jesucristo, nawa magkaroon pa tayo ng confidence sa Panginoong Jesucristo, dahil siya mismo ay Diyos na kasama ng Amang nasa langit at ng banal na Espiritu mula noon hanggang ngayon at sa darating pang mga araw. Nung sinabi nga ng Panginoong Jesucristo sa pinakita niya kay Apostol Juan doon sa Revelation, makikita natin doon, sinabi mismo ng Panginoong Jesucristo sa Book of Revelation, sa chapter 1 din. Sabi niya doon, I am Alpha and Omega, the beginning and the ending, saith the Lord. Nagsasalita po dito, walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. So, I am the Alpha and Omega, the beginning and the ending, saith the Lord, which is, and which was, and which is to come, the Almighty. So, walang ibang nagsasalita dito kundi ang Panginoong Jesucristo, na sinabi niya, He is the Alpha and the Omega, the beginning and the ending, who is Almighty. So, wala naman ibang Almighty, kundi Diyos lamang. At nagsasalita na sinabi niya, the Almighty, walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. Kaya, sa bawat isa sa inyo, nanunood at nakikinig at makapanood sa mensahe ito, nawa makita nyo rin kung sino talaga at ano nga ba talaga ang Panginoong Jesucristo.
At sinasabi ko nga sa inyo na siya ay Diyos na mapagkakatiwalaan natin, na dapat sampalatayanan natin, na dapat sundin natin, pakinggan. Dahil siya ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, na may lalang sa atin, na makapagbibigay ng buhay na walang hanggan sa bawat isa sa atin. At ini-encourage ko ulit kayo na basahin nyo ang kanyang salita. Available ang kanyang salita. Kilalanin nyo kung sino ang Panginoon si Kristo. At basahin nyo rin itong pinag-aaralan natin na gospel. Nagagawa natin ng series ng mga mensahe para mapag-aralan natin, makilala natin ang Diyos na ang pangalan ng Panginoong si Kristo na makapagbibigay sa inyo ng buhay na walang hanggan kasama niya, na pinangako niya sa bawat isa sa mga tatalikod sa kanilang mga kasalanan at mananampalataya sa Kanya at susundin ang Kanyang kalooban. Basahin niyo ang gospel ng Panginoon sa Kristo upang makilala niyo siya. Panalangin niyo ang mga nababasa niyo at hingin niyo ang gabay ng Banal na Espiritu nang sa gayon masungkungan niyo at makilala niyo kung sino ang Panginoon sa Kristo, na sa pag-aaral natin nakita natin na siya ay Diyos sa pasimula pa lang, kasama na ng Amang nasa langit at ng Banal na Espiritu, na siyang may lalang ng lahat at siyang source ng buhay, na siya rin ang makakapagbigay sa atin ng kaligtasan at buhay na walang hanggan, kasama na kanyang Amang nasa langit at ng Banal na Espiritu. Lahat ng mga mananampalataya sa Kanya sa simula't-simula pa lang. Maraming salamat sa oras ninyo at patuloy nyo subaybayan ang mga susunod pang mensahe natin dito sa gagawin natin sa gospel. Ito si Brother Ricky Masarate, muli dito sa Jesus and His Truth Ministry. Magsama-sama tayo mag-aral upang makilala natin kung sino talaga ang Panginoon. Bless you all. Amen.